Mga kasaka, magandang hapon po. Ngayon naman po ang ipakikita ko ay ang pagkatanim po ng kalabasa po. Yan, makikita niyo po medyo overgrown na po dahil sobrang lumaki dahil ng vermicast po. Ayan po, sobrang lalaki na po. Ito po ang aming extension ng balag po na ginawa na tataniman po ng pipino, sitaw po at kalabasa. Ayan po, makikita ninyo. Nilagyan po namin din ng vermicast. Ayan po, yung mga butas niya may vermicast po. Lahat. Yan po yung bagong balag namin. Ngayon po ang gagawin natin dito, hindi po ito kagaya ng upo, nilulubog po ito sa vermity, pero wag pong ilulubog yung dahon dahil makaspang po ang dahon nito, sasagapin yung pong lahat ng dumi. Puno lang pong ilulubog, yun lang pong pinaka lupa nya. Ngayon po after na naitanim, doon na lang po i-spray ng vermity. Okay mga kasama, pakikita ko po sa inyo. Same procedure din po. Ito po, sipon natin po isang piraso. Medyo overgrown na po siya. Ilulubog lang po natin pa ganito. Yan po. Pag nailubog na po, lalagyan natin po. Ngayon ipakikita ko po sa inyo ang resulta pag inilubog lahat. Nakagaya ng ano po. Yan po. Hindi po siya po pwede dahil nang magaspang po ang dahon niya, ma-stress po siya pag inilubog po natin lahat. Hugasan po natin siya. Hindi po sa kagaya ng upo na pwedeng ilubog lahat dahil makinis po ang kanyang dahon. Yan po. Kaya ang gagawin po natin, ilubog lang po natin ang kanyang puno. Yan po ang pamamaraan sa kalabasa po. Mamaya po makikita nyo, haharvest na po tayo ng unang harvest ng ating upo. Yan po. Okay, magandang hapon po mga kasaka. At subaybayan nyo lang po ang aming vlog sa pagkatanim ng aming mga halaman na ginagamit lang po ng mga organikong pamamaraan. Salamat po at magandang hapon. Mga kasaka, makikita po ninyo na itanim na po namin. Kaninang umaga ginawa po namin yung balag. Dahil meron na po kaming binhing pananim, na itanim na rin po namin. Ayan po. Ito po ay pipino. Ayan po. Nakita nyo po. Pipino po yan. Yun naman pong iba ay hanggang dito po ay kalabasa. Nakita niyo. Ayan po ang kalabasa. Katatanim lang po. Malalaki na. Maghihintay lang po tayo ng ilang linggo. Pakikinabangan na po natin ang mga bulaklak po niyan. Nakita niyo po, mapapansin niyo ang balag na to ay lampas ulo lang po. Para na sa ganun, kung kaya natin pitasin ang ating mga bulaklak, talbos, so pipitas po natin. Yan po yung design niya po. Hindi po kinakailangan mataas dahil hindi natin po maaabot yung kung anong gusto natin kuhanin. Overhead lang po ang yan, ang balag. Yan po mga pipino. Yan po. Nakatanim na po lahat. Sandali lang po ang trabaho kung alam natin na pagsunod-sunurin. Yan po. Dalawa lang po kami nagtayo ng balag. Halos mahigit kalahating araw lang po yan. Yung balag na yan na maluwang. Nakikita po ninyo. Ngayon maghihintay na lang po tayo. Ngayon po ako na lang po maglalagay ng mga pagapangan po niya. Lalagyan po ng mga tansi. Para po sila umakyat sa balag. Mandali na lang po sa aking gawin yan. Yan po. Hindi po tayo nakaharvest ng upo dahil marami po tayong trabaho. Kaya siguro bukas na lang po tayo haharvest. Marami na rin pong bungang nakalawit ang ating mga upo. Yan po. Ating mga upo. Mag-harvest na po tayo bukas. Unang harvest po ng ating mga upo. Yan po. Makikita ninyo. Nakakabiti na po ang mga bunga niya. Yan po. Ayan. Okay, magandang hapon po mga kasaka. At like and share lang po at shout out po sa aking mga kamag-anak niya sa Tanay, lahat po ng kamag-anak ko sa Batangas, mga kaibigan. Magandang hapon po sa lahat.